The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalibayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating segment na pinamagatan ang sagot ng Biblia. Gaya ng inyong napapanood kung kayo po ay nasa ating mga social media platform. Kita nyo po sa gawing upper right-hand corner, ang Kabanal-Banalan. Yan po ang principal nating programa. Ito'y segment nitong ang Kabanal-Banalan, ang sagot ng Biblia. Binibigyan daan po ng palatuntunan ito ang pagtugon sa mga katanungan na tatanggap po natin via our text messaging system tsaka ho dun nga o sa ating social media pages. Narito naman ang ating contact details. 0927-140-3782. 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating iba pang social media accounts naman sa Instagram, ang @Kabanal-Banalan, @Kabanal-Banalan. Sa TikTok, @MHC Media. Yan. So yung mga short clips, mapapanood po natin sa nasabing social media platforms. Ang ating punong tanggapan, ocean mailing address po natin, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. And also, we enjoy you to email us inyong mga queries or mga comments via mostholychurch.kidkh@gmail.com. Ang ating official website naman, mostholychurch.com. Kami po ang inyong palagiang host o lingkod nitong ating palatuntunan, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, at kasama po natin sa paglilingkod nito, na ito ay minamahal nating kapatid na Yushen, Brother Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. At salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, sa inyong patuloy na pagbibigay ng pagkakataon na kami po ay makapaglingkod sa inyo sa paraan na sinasagot ang inyong mga katanungan sa pamamagitan ng Biblia. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa Diyos na nagpapala sa atin sa ganitong paraan ng ating buhay. So proceed na po tayo sa mga katanungan, kapatid na usual, with your indulgence. Sa unang katanungan po natin, ito ay medyo may kaugnayan sa siyensya. Totoo po bang may nilalang sa ibang mundo, sa makatwid, yung aliens? Meron ho ba, kapatid na usual? Sabi po ng iba, meron. Pero dahil ito'y ang sagot ng Biblia, sa Biblia po ay walang gayong sinasabi. Narito po, sabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Roma 8 at 38. Sabayan niyo po kami sa pagbasa. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan. Maliwanag naman. So, si Apostol Pablo po ang nagpapahayag niyan. Wala po siyang binanggit. Kahit sa buong Biblia ay mababasa na merong ibang nilalang sa ibang mundo. Yun ang nakasulat. Kaya hindi po natin sinasang-ayunan yon at lalong hindi po sinasang-ayunan ng Biblia. So, ibang nilalang kasi
minsan technical term po yung aliens, it's not referring to exclusively sa extraterrestrials. Yung extra, ibig sabihin, labas ng mundo. Pagaman yung salitang alien, may mababasa tayo, Opo. pero tumutukoy yun doon sa, ano ba tawag doon, hindi taga rito sa ating bansa. Opo. Alien. Tama Ganon. po yun. Yun nga po, I was about to say that. Kasi gamit po yan sa isa sa bahagi na aking profesyon, mga kaibigan, yung pagtawag din sa banyaga, Oh, yun. dayuhan, ang tawag po doon alien Alien. din. Oo. Although hindi yung naglalakihang mata, yung resulta ng mga napapanood nating science fiction, mga kaibigan, technically tawag din alien. Pero yung nire-repeat na tanong dito, yun nga yung napapanood sa mga science fiction, sa fantasy na mga pelikula. Sa Biblia sabi, wala. Opo. Meron mo kasi, ginamit yung talata, kapatid na Yushin, may ginamit pong mga talata referring them as aliens. May ginamit po sila sa Ezekiel. Sige, Baka basahin ito natin. mga aliens daw. Time out. Maliit masyado. Not unless haharap ako dito at gaganunin ko. Pangit. Ba't kaya? Ayan, pagka babasa siguro i-close up nyo, ha? Please. Sige. Narito po sa Ezekiel 1, 4 hanggang 11, 15 hanggang 17. Narito po ang sabi ng propeta Ezekiel. At ako'y tumingin at narito, isang unos na hangin ay lumalabas na mula sa hilaga, na isang malaking ulap na may isang apoy na naglilikom sa sarili. At isang ningning sa palibot at mula sa gitna niya ay may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Ito yung description, tuloy natin ang pagbasa. At mula sa gitna niya ay nanggagaling ang kahawig na 4 na nilalang, 4 creatures, na may buhay. At ito ang kanilang anyo. Sila'y nakawangis ng isang tao. Ayan. At bawat isa ay may 4 na mukha. Ang bawat isa sa kanila ay may 4 na pakpak. At ang kanilang mga paa ay mga matwid na paa. At ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya. At sila'y nagsisikinang na parang kulay ng tansong binuli. At sila'y may mga kamay ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak sa kanilang 4 na tagiliran. At silang 4 ay may kanilang mga mukha o may kanilang mga mukha at may kanilang mga pakpak na ganito. Diyan anghel ang tinutukoy, no? Opo. Sige, marami pong talata. Anghel, diretsong pangungusap. Tuloy natin. Opo. At ang kanilang pakpak ay nagkakadaitan. At sila'y hindi nagsisipit ng sila'y yumaon. Yumaon bawat isa sa kanila na patuloy. Mahaba-haba ho yung mga talata. Tungkol sa anyo ng kanilang mga mukha, sila'y may mukhang tao. At silang 4 ay may mukha ng leon sa kanang tagiliran. At silang 4 ay may mukha ng baka sa kaliwang tagiliran. At silang 4 ay may mukha rin ng agila. Siguro, mahaba hong talata. Siguro for your personal reading sa bahay. So, ang diretsong tinutukoy po dito, kapatid na Yusel, Opo. anghel. Anghel. Hindi po ibang nilalang yan na gaya ng iniisip ng iba na nasa ibang mundo. Yan po sarili nilang kaisipan. Pero sa Biblia, kung yan ang pagbabasehan po ninyo, kaibigan, hindi po ibang nilalang yan. Yan po'y tumutukoy sa anyo ng anghel. So, ibig nyo sabihin, identified po sila. No? Opo. When we say identified, tukoy. Opo. Mga anghel to, hindi unidentified. Kasi nga yung tinutukoy ng mga aliens, unidentified. Hindi nila malaman. Pero ito, pinangalanan o binigyang linaw, mga anghel po ito. They are Opo. angels. They may be creatures indeed, but they are identified as angels. Hindi unidentified. So, salamat po.
Kaya tulad ng UFO, unidentified. Di ba? Opo. Ito, identified talaga. Opo. Sa Mateo 17:3, katunayan ba ito na maaaring makipag-usap sa patay? Ito, pinaghawakan ng iba. So, if there is no such thing as talking to the dead, ika nga, bakit may ganitong eksena sa Biblia? Na mga patay na itong mga personalidad na ito na mababasa natin sa Mateo 17:3. Hindi po batayan yan para ang tao o ang sino man sa atin ay makipag-usap sa mga patay. Ang dahilan, basahin natin mismo yung mga pangyayari. Opo. 17:3, at narito napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. O yan, ay maliwanag po yan, nakikipag-usap sa Panginoon. Yun yung nakita ni Pedro. Ayon sa, tama ba? Pedro, si Juan. Opo, Pedro saka si Juan, nakita niya na nakikipag-usap. Ngayon, ano ba ang paliwanag doon sa pakikipag-usap na yun? Yun ba talagang aktual na pangyayari? O, tingnan po natin ang paliwanag sa versikulo 9. Narito. At habang sila'y nagsisibaba mula sa bundok, ay inutos sa kanila ni Jesus na nagsasabi, huwag niyo sabihin kanino man taong pangitain hanggang sa ang anak ng tao ay ibangon sa mga patay. O yan, basahin lang po nating mabuti. Ang nakasulat po, yung nangyaring yon, hindi aktual na pangyayari na pwede nating pagbatayan para sabihin, pwedeng makipag-usap talaga sa nangamatay na. Hindi po. Yun po, ayon sa nakasulat, pangitain lamang. So, hindi tinawag ng mga kaluluwa, no? Opo. Na usual. So, ang symbolism din yan, siyempre, si Elias at si Moises, alam naman natin, si Moises, kumakatawan sa kautusan. Opo. Si Elias, sa mga propeta, yun ang madalas na tema ng matandang tipan nung una. Opo. Ang kautusan at Ang mga propeta. At ito, ika nga, may mga depiction, pagsasalarawan pa nga sinasabi na tinitingala ang ating Panginoong Jesus. Klaro na ito'y isang paghahayag na, ika nga, yuyukod. Kikilala itong mga unang pananampalataya, unang pagbasa ng mga kasulatan at ng mga propeta na kikilala sa kapamahalaan ng ating Panginoong Jesus. At nulit po natin, pangitain po lang yan. Opo. Kaya kung ginagamit ng ibang batayan yan, ayan ikaw, nakakausap yung patay o yung patay nakipag-usap, nasa kanila po yun. Pero sa Biblia, malinaw po, hindi po pangyayari yun na aktual, kundi pangitain lamang. Kasunod pong katanungan, kapatid na Yusel, kung lahat ay nagkakasala, meron bang makaliligtas? Kung sa tao po, sa ganang kanyang sarili, wala talagang makaliligtas. Pero kung merong magliligtas sa tao, kahit ang tao ay nagkakasala, maliligtas po. At yan mababasa natin sa testimonyo ni Apostol Pablo. 7:24 ng liham niya sa mga kapatid sa Roma. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Yan, di ba? Yan, maintindihan natin, kung tayo bilang tao, talagang wala tayong magagawa. Pero kung merong titindig bilang tagapagligtas natin, magkakaroon tayo ng tsansa sa kaligtasan. Kaya ang Panginoon ay napakabuti talaga, napaka mapagmahal sa ating mga tao dahil siya po ang nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa kaligtasan nating mga tao o sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang po, sumampalataya ang tao sa Panginoong Kristo Jesus at gawin kung ano ang nararapat. Yun mababasa naman natin sa Juan 3:16 na lagi namang binabasa yan ng marami. Isa sa pinakapamosong talata. Opo. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Oh, yan ay napakaliwanag naman dahil sa pag-ibig ng Panginoon, naparito siya, nakilala na siya ay anak ng Diyos. Kung sasampalatayan na ng tao ang kanyang layunin at tatanggapin ng buong puso yung kanyang misyon ng pagparito, magkakaroon ang tao ng buhay na walang hanggan. At kung ipakilala ni Apostol Pablo, sino ang mga taong yan na sumampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus? Balikan natin yung liham niya sa mga kapatid sa Roma 8:1 hanggang 2. Ngayon ngay wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Yan. Napakalinaw. Yan ang ginawa ng Panginoon. Pinalaya tayo, inalis tayo sa pagiging alipin ng kasalanan. Sino siya? Sino yung tinutukoy niya? Yung mga na kay Kristo. Sa makatwid, kapatid na Gabriel, hindi basta sumampalataya lang. Kundi humantong sila sa kalagayang dahil sa pagsampalataya ay naging kay Kristo Jesus. Nang sila'y maging kay Kristo Jesus, doon naging kalagayan nila ang walang anumang hatol. Pag sinabing walang anumang hatol, sigurado sa kaligtasan. Garantisado ho yun. So itong paglalahad ni Apostol Pablo, ito yung precise, eksakto. Hindi sa pantaha, hindi palagay, hindi opinyon na para tayo ay makahulagpos sa pagkaalipin sa kasalanan, kundi ito yung tiyak. Pagka sila'y tinawag na kay Kristo Jesus. Meron nung gano'n, yun yung mismong keywords. Kay Kristo Jesus, wala nang anumang hatol. So, tiyak po na maliligtas. Marahil, mauobliga tayong liwanagin. Sino ba yung tinutukoy ni Apostol Pablo na kay Kristo? Mga kay Kristo. Na kung ipaliwanag niya, ay walang anumang hatol ang mga ito. Basahin natin. Klaruhin natin yan, kapatid na Yusek. Sige, babasahin po natin yung kasunod na talata. Kasi nga, maraming naglaganap na paniniwala na just declare yourself na kay Christ ka, surrender, submit yourselves to Christ. Automatiko, kay Kristo ka kagad. Pero sa Biblia, sa Biblia, ito sinasabi, no? Galatia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea, sabi ni Pablo, na pawang kay Kristo. Maliwanag. Pawang kay Kristo. Pagka sinabing pawang, ibig sabihin lahat sila kay Kristo. Ang tinutukoy niyang pawang kay Kristo, yung nasa iglesia ng Judea. So, ibig sabihin, pagka ang tao po ay hindi kabilang dun sa iglesyang nung unay natayo sa Judea, o kaya itinanggi ang sarili na maging kabilang dun sa iglesyang nang una ay natatag sa Judea, hindi siya magiging kabilang dun sa pawang kay Kristo o sa mga taong yaon ng kay Kristo. Kaya kailangang tiyakin natin, alin ba yung iglesyang yon na nang unay natayo sa Judea? Sa wording yan, gamitin natin sa unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila na sa mga Hudyo. Di ba, kapatid na Gabriel? Napakalinaw naman. So, klaro po yung binanggit ni Apostol Pablo, no? Dugtong-dugtong yan, magkakasama yan. Klaro sa kanila bilang apostol. Ito yung pangkalahatang paniniwala nila. Ito yung tinatawag na most holy faith nila. Ang kabilang, ang tinatawag na kay Kristo Jesus, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya pagka ang tao po sumampalataya sa Panginoong Kristo Jesus, tinanggap yung mga aral ng Panginoong Kristo Jesus, hindi siya kabilang diyan sa iglesia na yan. Kasi po kahit sa panahon ng mga apostol, idinaragdag sa kalipunang yan ang lahat ng nagsisitanggap sa mga aral ng Diyos.
Basahin natin yun. Sa aklat ng mga gawa, ito patotoo nila. They were added to this church, naidagdag. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binotismo at nadagdag ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. Yan. Saan nadagdag? Mr. Producer, let us present yung pong nandun sa mamaya-maya sa wikang Ingles na nagpupuri sa Diyos at nagtamo ng lugod sa lahat ng tao, idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Yun, yung naliligtas. Sabi ni Apostol Pablo sa unang talatang binasa natin, abang tao ko, sino magliligtas sa akin? Merong magliligtas sa Panginoon. Yung inililigtas ng Panginoon, araw-araw, idinaragdag sa kanila dun sa mga naunang naligtas na. At ano ang tawag ng Biblia doon pagka sa wikang Ingles? Ayan. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Yan. Yung church na sinasabi diyan, yung iglesia. Opo. Hindi lang na-mention dun sa wikang Pilipino, Tagalog. Well, it's implied naman kasi doon. Opo. Yung pagtalakay ng mga apostol doon referido sa iglesia. Kaya mula po din sa wikang Ingles, nakita natin clearly yung involved nung salitang church o iglesia. Yung pangangailangan sa taong maligtas para sila'y mga linis sa kanilang mga kasalanan, they were added to the church na idagdag. Ibig sabihin, isinangkap sa iglesia. Opo, kaya hindi pwedeng sabihin, tinanggap ko na si Kristo, sarili kong tagapagligtas, kasi napakabuti niya, mahal na mahal niya ang lahat ng tao. Kaya hindi na kailangan ng iglesia kahit di ka sumama o kaya kahit saan ka nandun. Hindi po totoo yun. Yun kathang turo, kathang aral, kathang doktrina ng mga hindi sumusunod sa nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat po sa Biblia, ang lahat ng inililigtas ng Panginoon, added, idinaragdag sa church o sa iglesia na kung ipakilala ni Apostol Pablo, kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya kahit si Apostol Pablo, nung una, ayaw din niyang sumama sa church na yan, sa kabanal-banalang iglesia. Pero bandang huli, naging kabilang siya diyan at siya'y nangangaral tungkol diyan. Kaya pagka diyan po, naging kabilang tayo, kasama na tayo dun sa mga kay Kristo na totoong hindi lang nadinig kundi sinampalatayanan ang sakripisyo at pagmamahal ng Panginoong Kristo Jesus sa lahat ng mga tao. So, yan, mga kaibigan, huwag nating hanapin yung kumbinyente lang sa atin. Kasi it's more convenient for us just to accept Him. Kumbinyente, madali. Hindi ibig sabihin kumbinyente, yun ang turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia, kahit we get out of our way, get out of our comfort zone, hindi kumbinyente, basta nasa totoo tayo. Hanapin natin yung tunay na iglesia na doon tayo maliligtas. And with that note, kapatid na Yoshel, tayo po yung magkaroon muna ng maikling break. Pakinggan po natin ang isang performer natin from the church. Siya po si Sister Phoebe Gabriel Quirino Pascual. Parang kilala ko yan. Ang kanyang awitin ay Your Own. Lyrics, Sister Rina Ruth Saavedra Quirino. Sister Kilala ko rin yun. Natalie Cruz. Ang naging kasangkapan na naglapat ng musika. Pakinggan po natin si Sister Phoebe Gabriel. Magandang hapon po sa inyong lahat. I hope you're all having a great day. I would like to thank you for giving me this opportunity to serve you through music. Music o mga likhawit. Likhawit is what we call original compositions created by various members of our church. And this first song is about surrender. Absolute surrender to God's will and leadership. Wherever and whenever He calls us to serve, this is a reminder to heed that call. This is a reminder that we are all God's creation and may His will reign on all our lives. This is Your Own.
Where you lead, I shall follow. Where you go, I'll go. Tell me where, I'll praise you there. Tell me when, I'll glorify you there. Where you lead, I shall follow. Where you go, I'll go. Tell me where, I'll praise you there. Tell me when, I'll glorify you there. I submit my soul, my whole. Bless me with your holiness. Take hold of me. Take over me. I am your own, my Lord. I am your own. Do as you please. Order me, and I shall never cease to do as you plan, as you say, as you wish. Lead my mind, rule my soul, reign in my heart. I live to serve you till breath depart. Where you lead, I shall follow. Where you go, I'll go. Tell me where, I'll praise you there. Tell me when, I'll glorify you then. I submit my soul, my whole. Bless me with your holiness. Take hold of me. Take over me. I am your own, my Lord. I am your own. Do as you please. Order me, and I shall never cease to do as you plan, as you say, as you wish. Lead my mind, rule my soul, reign in my heart. I live to serve you till breath depart. I am your own. Do as you please. Order me, and I shall never cease to do as you plan, as you say, as you wish. Lead my mind, rule my soul, reign in my heart. I live to serve you till breath depart. Come and let your spirit in. Bring me to your likeness, because I am your own. Do as you please. Honor me, and I shall never cease to do as you plan, as you say, as you wish. Lead my mind, rule my soul, reign in my heart. I live to serve you. I live to serve you. Till breath depart. I am Okay. Salamat po. Kilala niyo ba yan? Hindi po. Sabihin, nagbubulan tayo dito. Anak ko po siya. Pero syempre, kasama po siya sa kapulungan ng mga awit sa church. Ang kasunod pong katanungan, paano sinasabi sa San Juan 5:26 na gumamit po siya ng isang wika na the Father granted to the Son have life in Himself. Ibig Sa yung sabihin, international version po yata yung kanyang sinitas. marahil naguguluhan itong ating kaibigan na nagtatanong. Siguro, iniisip niya na ang paniniwala niya ay tungkol sa Ama
at tungkol sa Panginoong Kristo Jesus na parang magkaiba sila hindi isa lang. At marahil nadidinig niya sa ating programa na sinasabi natin na hindi sila magkaiba, kundi sila isa lamang. Magkagayon man, basahin natin yung ibinigay niyang talata para po makita natin ang kanyang gustong maunawaan. In John 5:26, in the New International Version, for as the Father has life in Himself, so He has granted the Son to have life in Himself. Ang Panginoon, ang Ama, ay nagbigay ng buhay sa kanyang sarili. Siya din ay nagkaloob ng buhay sa anak. Magkaroon ng buhay para sa kanyang sarili. Yan, talagang pagkababasahin natin ang titik at hindi natin uunawain o mauunawaan ayon sa kalooban ng Diyos, iisipin talaga natin na yung anak binigyan lang ng buhay ng Ama sa letra na nakasulat. Pero kung babasahin natin ang unawa na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga lingkod, tulad ni Apostol Pablo, paano po niya pinaliwanagan yan? O, basahin natin. Efeso 1:9, na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. O, yan. Napakalinaw po naman Ayon sa tinatalakay ni Apostol Pablo, pag binasa natin yung versikulo 7 saka versikulo 8, ang tinatalakay niya dyan yung pagparito ng ating Panginoong Kristo Jesus, yung pagkakatawan tao niya, yung pagtitigis niya ng kanyang dugo, na nang ipaliwanag niya, yun ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ibig sabihin, kadakilaan, talagang, kung uunawain natin, napakahalagang bagay yon, na yung kapasyahang yon, maliwanag po naman, ipinasya niya sa kanya rin. Di po ba, kapatid na Gabriel? So, English, He purposed on Himself. Okay, dahil gumamit ng wikang English si brother or si sister, we should also consult the English Bible, which clearly states that the decision, yung pagtawag ng anak, ang pagtawag sa isang anak o ang pagkakaloob sa anak, ayan yung talata kasi sa John 5:26, ang pagtawag na he purposely did this to Himself. It is part of His plan na ang pagpapatawag na yun ay para din sa kanyang sarili. So tatawagin siya na Diyos, na siyang amang Diyos. There will come a time, tatawagin siyang anak. Yung binigyan siya ng buhay. Yung nagbigay, siya rin yung binigyan. Hindi magkaiba yun. Maliwanag po yun. Kung uunawain natin ang sinasabi ng Biblia, yung Ama na nagbigay buhay sa anak, hindi po magkaiba. Sino may sabi? Yan ang nakasulat. Kapasyahan ng Ama yon sa kanya rin. Sana po, masampalatayanan nyo yan. Huwag tayong maguluhan. At yan lalong pinagtibay ng isa pang talata na noon pa nakasulat na sa Biblia para hindi po tayo maguluhan. Ayon kay Isaias 9:6, ngayon ay sa Tagalog Popular Version, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Yan. Napakalinaw naman yan. Yan propesiya na sinabi ni Propeta Isaias. May ipanganganak, yun yung sanggol, na ayon sa kanyang paliwanag, yung ipanganganak na yun nga, siya ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Maliwanag po yun. Hindi pwedeng pag-ibahin natin ang pumarito, ang ipinanganak, saka yung walang hanggang Diyos. Sino may sabi? Yun po nakasulat sa Biblia. Hindi po magkaiba. Yun.
yung makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan o Prinsipe ng Kapayapaan, dun sa hinuhulaan niyang ipanganganak na alam nating yun ang Panginoong Kristo Jesus. May ibang argumento pa ho dyan eh. Yung Prinsipe ng Kapayapaan sa wikang Ingles ang tawag ay Prince of Peace. Kasi nga sa royalty, when we say prince, parang rango. Anak lang. Anak siya, may hari. Ay ang gamit po dyan, not necessarily referring to him as a mere anak. Siya yung Diyos eh. Siya walang hanggang Ama. Yung paggamit ng Prince of Peace dyan, sabihin, majestic. Siya royal. Hindi po rango. Meron pa rin isang argumento dyan. Yung tinatawag na makapangyarihan Diyos, mighty God lang daw. Meron daw Almighty God. Parang dinidistingue nila yung supremacy ng kataas-taasang Diyos. At siya tinawag lang na mighty, maliit lang na Diyos o anak. Diyos anak lang. So, it contradicts pa rin ang logic, mga kaibigan. Kasi yung gamit ng mighty Father po dyan, o mighty God, hindi po yan yung rank. Kundi, pinapakilala siya, pinepresenta siya bilang isang mighty warrior. Makapangyarihang Diyos, and He is an invincible God. No one can stand His strength, His power. Yun ang ibig sabihin niya. Hindi po magkaiba yung Almighty tsaka mighty. Isa sa mga argumento, just to say na siya po inferior than the Father or He is just a created God. Hindi po maaaring mangyari kasi iisa lang ang Diyos, iisa lang ang Ama, iisa lang ang Prinsipe ng Kapayapaan. This is Christ Jesus. At siya rin yung Ama na nagpakilalang gayon. Yun ang nakasulat sa Biblia. Hindi po pakahulugan lang yun. Kasi yan mismo, siya ang, di ba, makapangyarihan Diyos. Yan ang nakasulat eh. Kaya hindi natin pwedeng pag-ibahin yun. Ngayon, kung meron tayong nadidinig na talaga namang mahusay magpaliwanag ng hindi siyang nakasulat sa Biblia at parang napalalabas na yun ang nasa Biblia, nasa inyo po yan kung inyong tatanggapin o sasampalatayanan. Pero sa Biblia, malinaw po, ang Ama o ang dapat nating kilalaning Ama, yun ang makapangyarihang Diyos. Yung makapangyarihang Diyos, yun nga yung pumarito, na para makaparito, may ipinanganak na isang sanggol. So, sa talatang tanong niya, it's a decision, isang plano, isang pagpapasya. Kaya nga pasya sa kanya rin. Kaya kung babalikan natin yung the verse in kinokontest po ng ating kaibigan, referado din sa kanya yan. Yung tinawag na Son, it refers to Himself. When He manifested Himself in the flesh. Nung nagkatawang tao siya. Salamat po. Tulungan tayo ng Panginoon na yan po maramdaman natin sa kalooban na siyang katotohanan. Kapatid na Yushel, ano po ba ang totoong gospel na dapat paniwalaan? Ang hindi natin dapat paniwalaan, yung hindi tunay na ebanghelyo. Pagka-gospel, yun talaga dapat nating paniwalaan. Ngayon, pagka hindi dapat paniwalaan, hindi totoong gospel yun. Pag-gospel, dapat nating paniwalaan. Kaya lang, alin yung talagang gospel na sinasabi ng Biblia? Basahin natin. Galatia 1:6-7. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Napakalinaw po naman. Ang sabi ni Apostol Pablo, merong ibang ebanghelyo. So pagka sinabing ibang ebanghelyo, hindi tunay na ebanghelyo. Hindi tunay na gospel. Na ang intention lang nun, hindi akayin ng tao sa pagdilingkod sa ating Panginoon. Yung mga yon, hindi natin dapat na paniwalaan, hindi natin dapat na tanggapin sa ating buhay. Kaya kung iisipin natin, yun yung hindi ipinangaral ng mga apostol tulad ni Apostol Pablo.
Kaya halimbawa, hindi itinuro ng mga apostol. Tulad ni Apostol Pablo, talaga bang hindi natin dapat tanggapin yun? O itutuloy lang natin ang basa. Doon sa 8, datapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mag-aral sa inyo o mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. O yan. O, maliwanag. Yun ang dapat nating hindi tanggapin, hindi pakinggan sa ating buhay. Yung aral na hindi naman itinuro ng mga apostol tulad ni Apostol Pablo. Sa halip, dapat po itakwil natin. Halimbawa, tinuro ba ng mga apostol dalawa ang Diyos? Tinuro ba ng mga apostol na bukod sa iisang Diyos, may iba pa tayong sasambahin? Tinuro ba ng mga apostol na hindi kailangan ang church? Walang apostol na nagturo niyan. Tinuro ba ng mga apostol kahit saan ka nandun, maliligtas ka? Ang importante, nagpapakabait ka. Hindi tinuro ng mga apostol yan. Ang tawag po sa ganun turo, ibang ebanghelyo. Hindi yung sinasabi ng iba, ang ebanghelyo daw, kapatid na Gabriel, Opo. yung nasa Mateo lang hanggang sa San Juan. Yung four Gospels. Yung four Gospels lang. Yun lang. Paano yan? Yung sinasabi ni Apostol Pablo na yan, hindi natin tatanggapin. O yan. Pagka titingnan natin, yung ganong sinasabing Mateo lang hanggang Juan, ang tunay na ebanghelyo, hindi rin po turo ng mga apostol yun. Dahil kahit po si Apostol Pablo at iba pang mga apostol, nagko-quote sila ng ibang salita na nandun sa Genesis, nandun sa Awit, sa Isaias. Di po ba? Kaya, nasa inyo po yan kung paniniwalaan nyo yung mga ganong sinasabi ng iba. Opo. Ang argumento ho ng iba kasi ang kahulugan ng gospel, the life and death of our Lord Jesus Christ. So technically, ang gusto nung palabasin ng iba, kaya nga tinawag na gospel yan, evangelion, the good news, parang biography ni Kristo. Oo, wala argumento. Yun ho ang kahulugan ng gospel Pero, in time, talaga ang gospel, ibig sabihin, aral ng Diyos Hindi po biography lang ng ating Panginoong Jesus. Hindi po tayo dapat malimitahan doon. Dahil nga, kung gospel nga, yung apat na pinanggit natin, si Mateo, Marcos, Lucas, at si San Juan, yun nga, strictly speaking, yun yung gospel. Pero, yung gospel sa Biblia, mga kaibigan, it refers to yung turo mismo ng Diyos. Opo. So, wag nating limitahin dun sa apat lang kasi mga liham ni Apostol Pablo, Pedro, Santiago, yan po ay mauuring gospel pa rin. Kasama yan sa kabuang aral ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa binanggit yung talata pag hindi may mga mangaral na hindi galing, na waring galing sa amin, saying, ito, first party kami, mga apostol, itakwil nyo. Yan ay ibang ebanghelyo. Kahit strange gospel yan. Kahit pa anghel na galing sa langit ng magsalita. Pero ibang itinuturo sa itinuro ng mga apostol, itakwil nyo. Kung minsan kasi artista lang yung nagturo, sikat lang, naniniwala na tayo kaagad. Hindi natin minamalitan sino man. Lalo na kung minsan foreigner, kala nila okay na. Matikas, patatas magsalita. Hindi po. Kahit anghel ang magsabi sa atin, pero ang itinuturo, iba sa itinuro ng mga apostol. Sabi ni Apostol Pablo, itakwil po ninyo. Huwag niyong tanggapin. So yan, totoong gospel o ebanghelyo na dapat paniwalaan, yung nasa Biblia, turo, hinggil sa katuruan basically ng ating Diyos, doktrina ng Diyos. And with that note, pakinggan natin muli, kapatid na Yusel. Ipaglilingkod po ng isang miyembro na Agape Choir ang kanyang tinig, si Sister Shekinah o Shekinah, si Sister Sandra Cruz. Lyrics and music courtesy of Sister Abby Hood. Alay para sa iyo ang awitin ni Sister Shekinah.
Paano ba ilalarawan ang kagandahan ng iyong pagmamahal? Paano ba gagantihan ang kabutihan na sa'yo'y naranasan? Walang sukat, di mabibilang ang iyong pagnanasang iligtas siya ring buhay. At sino ako upang tanggapin ko kalwalhatian ipinangako mo? O aking Diyos, naway tanggapin mo payak na alay ko na para sa'yo. Sasambahin, ika'y pupurihin, ika'y iibigin, at ito'y pagyayamanin. At ang buhay naway gamitin sa pagtatanghal sa banal mong layunin. Paano ba ilalarawan ang kagandahan ng iyong pagmamahal? Paano ba gagantihan ang kabutihan na sa'yo'y naranasan? Walang sukat, di mabibilang ang iyong pagnanasang iligtas siya ring buhay. At sino ako upang tanggapin ko kalwalhatian ipinangako mo? O aking Diyos, naway tanggapin mo payak na alay ko na para sa'yo. Sasambahin, ika'y pupurihin, ika'y iibigin, at ito'y pagyayamanin. At ang buhay naway gamitin sa pagtatanghal sa banal mong layunin. O aking Diyos, naway tanggapin mo payak na alay ko na para sa'yo. Sasambahin, ika'y pupurihin, ika'y iibigin, at ito'y pagyayamanin. At ang buhay naway gamitin sa pagtatanghal sa banal mong layunin. Walang Thank you. pupas. Palakpak. Kapatid na Shekinah. So, ang kasunod na katanungan, ang kabanal-banalan ba ay nag-aanak sa binyag o nagnininong? Ibig sabihin, pagbinyag ng ibang relihiyon. Wag po kayong magdaramdam, pero sa katotohanan, hindi po dapat na maging bahagi diyan ng sinamang tao, kahit po lalo na ang miyembro sa kabanal-banalang iglesia. Kasi po sa Biblia may panuntunang dapat sinusunod ng tao. Ito po at ating babasahin. Narito sa Mateo 19 at 18. Narito mga kaibigan. Sinabi niya sa kanya, alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw,
huwag sasaksi sa di katotohanan. O yan. O, maliwanag po yan. Bakit po natin sinabi na hindi po dapat sumasang-ayon dyan ng sino man dyan sa pagbibinyag sa mga sanggol o sa mga bata? Kasi po, maliwanag ang bilin, huwag kang sasaksi, huwag sasaksi sa di katotohanan. Anong ibig sabihin ng di katotohanan? Hindi naayon sa Biblia. Opo. Hindi iniuutos ng Diyos. Hindi itinuturo ng Panginoon. Hindi itinuturo ng Biblia. Pag hindi tinuturo ng Biblia at ginagawa ng sino mang mangangaral, yun po ay hindi katotohanan. Kung sasaksi tayo doon, bawal po ng Biblia yun. Iniuutos ba ng Diyos ang pagbibinyag sa sanggol? O basahin natin, sino ba ang dapat binyagan? Marcos 16:16. Maliligtas ang maniniwala at magpapabinyag. Hahatulan naman ang di naniniwala. O yan. Ang maliligtas, Ito sa SPV. ang maliligtas, yung naniniwala. Ibig sabihin yan, sa ibang bersyon, sumasampalataya. Kailan yon? Pagka siya'y nabinyagan. Kaya, ang binibinyagan, yung naniniwala, may paniniwala na, may pananampalataya na. Ang sanggol po ba, meron ng paniniwala, meron ng pananampalataya para binyagan? Wala po. Ang dapat pong binyagan, yung sumasampalataya lang. Yun nung meron ng paniniwala. Kaya pagka ang sanggol po o ang bata ay binibinyagan, pero walang pananampalataya, yun po ay kautusan, katuruan, gawain na hindi po naaayon sa Biblia. Kaya kung yan ay hindi ayon sa Biblia, hindi po dapat sumasaksi sa gayong gawa ang sino man, lalo na ang kapatid sa iglesia, dahil yun ay gawa na hindi katotohanan. So yan po ang ipinapaliwanag sa atin. Bakit hindi pwedeng binyagan ng sanggol o ang bata? Maliwanag ang paliwanag. Hebreo 5:13, dito pa rin sa SPV. Liham ni Pablo, talagang ang may gatas pa sa labi ay hindi sanay sa aral ng kabanalan. Sanggol pa siya. Yan, sanggol pa Kaya dahil sanggol pa, dumedede pa, walang karanasan, walang kaalaman, hindi nakakaintindi ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng sumampalataya yon. Kaya sa kabanal-banalang iglesia at sa Biblia, hindi po iniuutos na binyagan ang sanggol. Kaya ang pagbibinyag sa sanggol, hindi dapat sinasaksihan o kaya nagiging witness doon. Witness. Ang sino man, lalo na po ang kapatid sa kabanal-banalang iglesia. Kaya kung minsan, ang ginagawa po ng iba, nagpapaproxy na lang. Opo. Pero kung titingnan sa Biblia, ang dahilan, sanggol kasi, hindi po dapat binyagan. Yun ay gawa na wala sa Biblia, hindi po iniuutos ng Diyos. Karangalan po kasi nung, magkakaibigan talaga, kaya kinukuha kita. Kung may tiwala sa inyo, natitindig kang parang pangalawang magulang na aking anak. Isang karangalan yun na kahit na kapatid, pwede niyang tanggapin. Pero, pagsaksi sa ritual, yun, dinedecline ng kapatid. Pero out of the friendships, closeness, minsan, tatanggapin yung pananagutan na tumindig bilang pangalawang magulang. Pero dun sa actual na ritual, yun nga, dinidiscourage talaga. Yun na mismo, nakita natin, hindi dapat ngang sumasaksi sa di katotohanan. Meron pong nakasulat sa Biblia na dapat gawin sa sanggol. Hindi po pagbibinyag. At ito ay binigay na halimbawa ng ating Panginoong Kristo Jesus. Diyan, dapat tumindig bilang pangalawang magulang o witness. Yan. Ang sino man, lalo na po, kapatid sa iglesia. Basahin natin sa San Lucas, Kapitulo 2. Ayan. At siya'y napa sa templo sa Espiritu at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang upang sa kanya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. Yan. Meron talagang kautusan
tungkol sa sanggol. Ano yon? Dinala ng mga magulang ang Panginoong Kristo Jesus sa templo para magawa ang alinsunod sa kautusan. Hindi po bininyagan. Opo. Alam natin ang ginawa, siya po'y ipinanalangin ni Simeon. Opo. Hindi Dahil po bininyagan. Opo. Templo yun. Si Simeon ay isang saserdote. Yan ay terminong Kastila, inadapt natin sa Pilipino. Ang mas kilala sa pare, ang tawag pare. Opo. Pero saserdote technically. Yan, ang pinuntahan nila sa templo. So tinanggap sa kamay, sa bisig, ipinalangin. Ibig sabihin, ipinagtagubilin. O kinilala ng mananampalataya ang Diyos na kumbaga mihiling sa Diyos ng